Eto na ngayon, pakinggan natin. Teka, tatanungin ko lang muna si Attorney Lorna. Ano talaga ba ang karapatan? Ang karapatan ng isang tenant as against landlord? Unang-una, may admission na squatter sila. So kung nakikinig ang local government, miski na gaano katagal kayo dyan, hindi kayo nagbabayad ng taxes, pwede talagang kunin ulit ng local government yan. Naku, paano yun? Lahat dapat kayo sa barangay, sa tulong ng barangay captain, kumuha kayo ng titulo sa gobyerno para hindi kayo mag-away-away, no? Legal ang titulo. Ngayon, Ate Kuring, even if squatter sila, sa isa't isa, meron kontrata. Dapat may kontrata. Kasi sa batas, hindi nangangailangan in writing nakasulat ang kontrata. Miski na wala kayong written na contract, ang sinasabi sa batas, pwedeng verbal, usapan. Pwedeng handshake nga eh. Pag pinag-usapan okay na yon. Ngayon, kung nag-agree na kayo na ang rental ay 2,000, kontrata na yan. Kasi may offer, tsaka may acceptance. Sa inyong dalawa, okay? Dahil sa kontratang yan, may landlord tsaka may tenant. Yung landlord po sa batas, obligasyon ng landlord nung nagpapaupa ang maggawa ng repairs. Kasama yan kasama dapat yan nasa batas yan. Yung may-ari ng bahay na nagpapaupa, siya ang kailangan gumawa ng repairs. Okay? Ngayon, kung gusto mong, ito naman, hindi naman masasabi na hindi pwedeng, hindi patirahin si Rowena. Kasi sa batas, pwedeng exception yan. Kung kailangan ng landlord na for personal or family reasons na may papatirahin na iba, legal yon. Except, nagbayad nagbabayad ng renta. Meron pang advance, no? Kasi sa batas, yung 2-month deposit na yan, hindi pwedeng magreklamo si landlord kasi yan ang panggamit niya sa repairs. Okay? Ayun. Ngayon, okay. Yung issue ng... Attorney Lorna, yung palugit na gusto na silang paalisin. Pwede ba silang basta-basta papaalisin? Ay, hindi pwedeng basta paalisin kasi dapat may agreement na kasi kung wala talagang contract sa batas, month to month yan. Ibig sabihin, unless nakabayad ka na lang, sabi mo, nagbabayad ka every month. Dapat may karapatan, there should be sufficient notice. Ibig sabihin, dapat sabihan ka bibigyan kita ng 3 months notice para makahanap ka ng iba. Yung palugit, Attorney Lorna, na, mula ngayon, ganito na kataas ang renta mo. Pwede rin bang biglaan yon? Hindi rin pwedeng biglaan. Di ba meron tinatawag na Rent Control Act? Meron tayong Rent Control Act, no? Yes. Pag less than 5,000 ang renta nyo, ang pwedeng increase lang dyan, 2%. 2% a month. I mean, after a year? Paano yan? After a year. Oo. Kasi ang kontrata is by year. By no? year, tama. Pwedeng mag-increase pero 2% lang. Yun ang nasa batas. Ayan. Idadagdag ko lang, Corina, no? Okay, Dapat okay. tayo, magkabarangay tayo. Meron rin tinatawag sa batas na good faith. Good faith. Yung pinag-usapan, sundin. Miski na walang kasulatan, miski na nag-aaway kayo, miski na may pamangkin, miski na may aso, nag-usap kayong dalawa. Ang tawag dyan sa batas, lahat kasi nadadaan sa good usapan. faith, sa Yun ang sinasabi nating harapan. Correct. O ngayon, narinig nyo na po ang mga payo ni Attorney Lorna. Itutuloy pa natin ito at malalaman natin kung ano ang kanilang, kasi may banta na, no? May banta na baka sa kinalaunan lahat kayo ay talo. So ano ngayon ang inyong pagkakasunduan? Tingnan natin. Oras na para latagan natin ang kasagutan ng problemang ito. Pero harapang tagapayo, meron pa tayong dalawang hindi nagsasalita. Dr. Love, sa mga relasyon na ganyan, anong tingin mo? Magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo, nakikita ko rito, magkakaisang lugar lang kayo, no?
nanghihinayang ako na masira yung pagkakaibigan nyo. Pero tingnan lang muna natin, ha? On the moral side, kay dito sa nagpapaupa ng bahay, panay-kabig ka, ate. Panay-kabig. Wala kang buwis. Ano? Kami na mga naghahanap buhay dito, bago tanggapin ng sweldo, binawasan ng BIR ang buwis. No? Kayo, kabig lang ng kabig. Sa mga nagpapaupa, may tungkulin po tayo sa umuupa sa atin, whether may kontrata o wala. May moral obligation tayo. Kasi kumikita tayo dun sa iniuupan nila. Kung ang problema ay bubong, ate, mga ate, hindi ho problema yan. Kung ang sa puso ninyo naghahari lahat ng galit, maghahanap kayo ng issues. Wala kayong masosolve. Ang pinanghihinayang ko sa inyong dalawa, matagal na kayong magkasama. Iisang lugar yan. Huwag tayong gumawa ng mas maraming kaaway. Gumawa tayo ng mas maraming kaibigan. So when you wake up in the morning at nakita mong kapitbahay mo, magandang araw para sa'yo. May pagkakataon pa, maliit na community lamang ito. Pag nagmatigasan kayo, maaaring mawala ang lahat. Maaaring pumasok ang local government, kunin ang property sa inyo, pare-pareho kayo nawala ng kinikita. So magpatawaran, magtulungan, and make this a better world to live in. Maraming salamat, Ate Corinne. Ay, ang ganda. Very positive. O, ayan. Maraming salamat, Dr. Love. Love, love, love. Dr. Camille, ano bang epekto sa kanilang mental health? Yang away ng away at walang katapusan, magkakapit-bahay pa man din. Thank you, Ate Corinne. Okay, unang-una, no, pag sinasabi nating shelter or yung bahay, basic need yan eh. So lahat talagang nangangailangan nito. At ang sinasabi, ito yung pamamaraan para pag nagkaroon ka ng bahay, dapat nandun yung security, safety, at saka yung protection. Ngayon, kung sakasakaling kayo pinapalayas, ang sakit sa damdamin na parang napapahiya kayo, bakit kayo pinapalayas? 'Di ba? May mga dahilan 'yun eh. Kuminsan 'yun na nakakaapekto sa ating pag-iisip dahil pwede maging depressive ka or magkakaroon ka ng depression dahil parang nire-reject ka. Tapos alalahanin nyo yung iba nga, binibigyan na ng bahay, bumabalik pa rin dito sa Metro Manila dahil sinasabi walang trabaho doon sa kung saan sila lumipat. Tapos ganito yung nangyayari na kung minsan nabibenta pa yon. Sana maintindihan nyo, pagdating sa ganitong pagkakataon, ang shelter o yung pagkakaroon ng bahay, napaka-importante yan. Pero napaka-importante din na maging maganda ang samahan. Dahil kung hindi magiging maganda ang samahan, isipin nyo na lang, kung kinakailangan nyo ng tulong, sinong tutulong sa inyo kung wala kayong kapitbahay at hindi kayo marunong mangapit bahay. Ang sinasabi ko, mangapit bahay, hindi maging marites. Yun lang po. Ayan.